Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Tutulong na rin ang Ayala Land para magkaroon ng sariling bahay ang isang ordinaryong manggagawang Pilipino. Kasunod dito ng nilagdaang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Pag-ibig Fund para magtayo ng dekalidad na pabahay para sa mga Filipino worker. Alinsunod sa Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino 4PH program, ang MOU ay bahagi ng mga ginagawang hakbang ng Department of Human Settlements and Urban Development at ng Pag-ibig Fund na palakasin ang pakikipagtulungan sa mga private developer para makapagpatayo ng mga abot-kayang pabahay para sa mga Pilipino. I-inspeksyonin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga lubak na daan sa Maysan, Valenzuela City ngayong araw. May report si JM Thompson live. JM? Joshua, katatapos lang bisitahin ni DPWH Secretary Vince Dizon at Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian itong lubak-lubak na kalsada dito sa Maysan Road, Valenzuela City. At ayon sa kanila ay sisimulan na ang isailalim sa rehabilitasyon itong kalsada na magtatagal ng 6 na buwan para matuldukan na yung perwisyo ng lubak-lubak na kalsada dito sa Maysan. Nasa 3 taon ng kalbaryo ng mga motorista, commuter at residente ang palyadong kalsada. Ayon sa mga residente dito sa Barangay Maysan at mga motoristang dumadaan araw-araw, matagal na raw nila itong napapansin at mga aspalto lamang ang inilalagay para pansamantalang magkaroon ng patag na daanan. Pero dahil sa malalaking truck at araw-araw na dinadaanan ng libo-libong residente at motorista, ay mabilis naman itong nasisira. Tinitiyak naman ng DPWH na matutuldukan na ang tila umaalon na kalsada at mapapalitan ito ng konkretong kalsada. Inaasahan namang 6 na buwan gagawin ng 1.5 kilometrong kalsada para mabawasan ang abalang dala sa mga Valenzuelano. Joshua, humihingi naman ng konting pag-unawa si Mayor Wes Gatchalian sa mga motorista, residente at mga business owner dito sa Maysan Road dahil nga sisimulan na itong isailalim sa rehabilitasyon. Dahil dito ipagbabawal muna yung mga truck na padaanin dito sa kalsada hanggang Bagbagin Road simula August 15 sa oras ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Yan muna ang huling update mula dito sa Valenzuela City. Balik sa inyo sa studio, Joshua. Maraming salamat, JM Thompson. Samantala, nakipag-ugnayan na Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga otoridad upang imbestigahan ang pagpapakalat sa internet ng umano'y mga AI-generated na baha at basura sa Metro Manila. Sa panayam sa Bagong Pilipinas ngayong kinundina ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III ang pagpapakalat ng mga luma at gawa-gawang larawan. Binigyan diin ni Torre na kailangan matukoy kung sino ang mga nasa likod nito. Nilinaw din ng opisyal na mabilis nang humupa ang baha sa Camanava area at iba pang bahagi ng Metro Manila tuwing umuulan. Video at saka may mga downright na talagang ang ginawa nagmanufacture ng AI-generated na mga pictures na pinalalabas na may baha rito at puno pa ng basura, etc. Which is downright criminal, very, very malicious. Kaya we are coordinating with the PNP and the ICT, CICC for the investigation of this. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Bayan.